Ano nga ba daw yung dapat i-upgrade? Camera ba or lens? Yung sagot ko dyan, wala sa dalawa. Rather, upgrade your lights. Sa mga nakakilala sa akin, you know na sobrang hilig ko sa cameras and lenses. Pero sa video na to, ibahin naman natin yung tema. Yung bida naman ngayon is yung ilaw. So allow me to break down or to discuss kung ano yung mga ilaw na gamit ko sa video na to. Pero bago tayo magsimula, no, you can let me know sa comment section kung okay ba yung setup na nakikita nyo. Kasi quick background lang, no, hindi ito yung usual studio natin. This is actually what I call the satellite studio. Secondary studio kumbaga. Pinaganda ko lang yung tawag. Kaya medyo iba yung datingan. Tama ba? But again, let me know kung okay ba siya or hindi. But in any case, meron kasi akong ipoprove na point, kaya ganito yung setup ko ngayon. By the way, quick disclaimer, hindi ito sponsored ng kahit anong brand. Pero all throughout the video, meron lang akong isang pangalan or isang brand name na babanggitin. But then again, hindi ako bayad sa video na to. How I wish. Plainly, ang goal ko sa video na to is para makita nyo how important lighting is. Kasi kadalasan, no, kita lang ng maraming tao na maganda kasi yung camera mo, maganda kasi yung lenses mo, kaya maganda yung video mo. Factor yun, syempre. Pero hindi lang yun. Dami ko na uling sinabi, let's start with my main light. Bali, ano nga ba yung main light? Sa iba, tinatawag din siyang key light. Basically, ito yung ilaw na nagbibigay ng liwanag sa main subject. Ganun lang siya kasimple. And right now, yung ginagamit kong main light or key light is yung Amaran 300C. Andito siya sa left ko, naka 45-degree angle lang siya. Para may shadow dito that gives more character and taste. And tulad nga ng description ko ng main light, siya yung nagbibigay ng liwanag sa main subject. And in our case right now, ako yung main subject. Nga pala, banggitin ko rin, no, na lahat ng ilaw na gagamitin ko ngayon, lahat sila pwedeng i-control using the Amaran app. Right now, yung Amaran 300C natin is naka 25% 5600 Kelvin. Para sa akin, no, sobrang importante niya na kung isa lang yung pwede nyong bilhin na ilaw sa ngayon, main light yung dapat nyong pag-investan. Kasi nga, di ba, paulit-ulit, siya kasi yung nagbibigay ng liwanag sa main subject. Pakita ko sa inyo yung itsura kapag wala yung main light. Yan, ganyan yung itsura kapag wala yung main light or yung key light. Hindi naman totally unusable yung ganito, no? Kasi may mga gumagamit din ng ganitong look. Like for example, sa mga music video, sa mga silhouette type of shots, pwede rin yung ganito. Pero sa mga ginagawa ko na talking head videos, product reviews, appropriate lang na well-lit yung main subject. Balik natin siya. 'Di ba? Mas pleasing panoorin kapag properly lit yung subject. I'm getting ahead of myself dito, no? 3 yung gamit kong ilaw sa video na to. Yung main light, tas may 2 pa sa likod. Pero para ma-prove ko yung point na sobrang importante ng key light or yung main light, pwede kong patayin yung 2 nasa likod ko. And for me, forgiving pa rin yung ganitong video kumpara sa kanina na main light yung wala. Nakukuha niyo yung point. Ganun ka-importante yung main light, especially sa mga ganitong klaseng videos. Balik muna natin siya, no, para makulay ulit. Yung main light pala natin, yung Amaran 300C, gumagamit din tayo ng softbox from Amaran also para mas maging soft yung tama ng ilaw sa mukha natin. Kasi pag tinanggal mo yan, masyadong harsh yung tama. Alam mo, may mga video na parang overexposed na sobrang shiny na yung mukha ng subject. And ayaw natin nun. Banggitin ko rin pala, no, na yung 300C RGB siya. So lahat ng kulay sa color spectrum, pwede mong gamitin. Yan, tulad ngayon, di ba? Pwede mo siyang paglaruan. And meron din siyang mga effects like paparazzi, bonfire, mga ganyan, party lights, o kaya may siren, parang ganyan. RGB siya, so pwede mo siya paglaruan na ganyan. Pero since ginagamit ko nga siya for talking head videos, regular type of video, kumbaga, doon lang tayo sa 5600 Kelvin, tapos steady lang siya, 25%. But the option na meron siyang iba't ibang kulay and effects, sobrang useful at sobrang flexible niya for all types of shoots. Napunta naman tayo sa 2 ilaw na nasa likod ko, no? Ito yung PT4C from Amaran also, 2 ganon. Naka-color combination lang ako ng teal and pink para mukhang cool yung datingan. Actually, sabi ko nga mukhang gamer, pero hindi talaga ako gamer. Anyway, inad ko lang sila para mas magkaroon ng character yung video na to. And para nga makita nyo how important lighting is. Right now, pareho silang naka 100% para sobrang lakas ng tama nila sa likuran ko. Pwede mo namang babaan, no? Pero ako lang mas gusto ko, personally, prefer ko lang yung sobrang lakas niya sa likuran ko. To the point na umaabot siya sa mga gilid-gilid ko. Tama ba? So, ako gusto ko yon. It adds flavor, kumbaga. But just like the 300C, yung 2 PT4C
PC na to, pwede mo siyang palit-palitan ng kulay kasi RGB din siya. Basta may C yung ilaw sa mga Amaran lights, RGB yun. F22C, F21C, 150C, RGB lahat yun. So pwede ko silang gawin na parehong 5600 Kelvin para mas formal or mas low-key yung datingan niya. Pwede rin namang parehong 3200 Kelvin, no, para medyo madilaw naman yung look. Tulad nito, naka-party lights effect tayo, so paikot-ikot yung ilaw niyan sa buong spectrum. Wala lang, para may extra movement or may variation ng kulay sa likuran. Balik tayo sa teal and pink. Nevertheless, limitless yung possibilities kapag meron kang decent lighting equipment. Now, kung wala pang budget allocation for 2 accent lights sa likod, pwede namang isa lang muna. Patayin natin yung isa, no, para makita nyo yung effect. Diba, pwede pa rin, maganda pa rin na merong isang main light, tas may isang accent light, tas yung isa, pwede mo nang paglaruan yung kulay niyan. Marami ka na ring magagawang itsura niyan. Yan, 3200, 5600 Kelvin, pwedeng kulay red yan, pwedeng kulay orange, green, violet, pwede rin, di ba? O gawin mo siyang teal. Ako lang, prefer ko yung kanina, yung kapag isa lang yung malalagay ko sa likod, lagi lang akong 3200, no? Kasi parang siya yung basic or staple look na meron akong normal na ilaw dito, 5600 Kelvin, tas dito warm light lang siya, parang basic look lang siya for me. And again, itong ganitong klaseng setup, 2 lighting setup, enough na yan for YouTube videos. Extra na lang kumbaga kung meron ka pang funds para sa pangalawang ilaw. So again, no, shinare ko lang yung setup ko ngayon, yung lighting setup ko ngayon sa video na to. Believe me or not, sobrang dull, sobrang walang buhay itong kwarto na to without these lights. And I mean it, like kahit sobrang ganda ng camera ang ginagamit ko, kahit sobrang mahal ng lenses na gamit ko, hindi siya gaganda kapag walang decent lighting equipment. Like for real. So if you are on the fence, litong-lito ka na, gulong-gulo ka na kung ano yung dapat mong bilhin or dapat mong i-upgrade, kung camera ba or lens, check mo muna kung meron kang decent lighting equipment. Kasi kung wala, I'm telling you, unahin mo yan. So yun basically yung lighting setup ko sa kwarto na to. I would say na hindi budget meal yung Amaran lights. Sa totoo lang, I'm just blessed and honored enough na nagagamit ko na sila ngayon. Pero nung nagsisimula ako, hindi naman ganito ka-expensive yung mga gamit kong ilaw. Nagsimula din ako sa mga entry level or budget options. My point is, regardless kung anong brand, try to invest on a dedicated lighting equipment for your videos, especially main light. Tas isa-isahin mo na lang from there. Isang accent light, 2 accent lights, etc. Again, yun lang muna for now. Sana may natutunan kayo, no? Maraming salamat sa panonood, and salamat din sa Amaran for sending me these lights. Baka pala makalimutan ko pa, no? Yung gamit kong camera ngayon is my iPhone 15 Pro. Yes, see you in the next video.